Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muling narito sa bahay-sambahan para sama-samang mag-awitan. Purihin ang Panginoon at magpalakasan sa salita ng Diyos. Tayo po ay magsitayong lahat. Tayo po ay sama-samang aawit. Umawit po tayo at atin pong itaas ang ating tinig. Crown Him, crown Him. Crown Him with many crowns. Amen. Ano ba yung mga crown na yan, ha? Ano ba yung ating ipuputong ilalagay ng mga bato sa kanyang corona, kundi yung mga kaluluwa. But let us crown Him King. Amen. Everyone, sing with us. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for me, and hail Him as thy matchless King through all eternity. On the second now. Imagine the Lord of all, let every throne before. Teka, parang baya tayo na. I'm again on the second. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious to the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown Him the Lord of peace, whose power our scepters waves, from pole to pole that wars may cease, and all be prayer and praise. His reign shall know no end, and round His feet fair flowers of paradise extend their fragrance ever sweet. Amen. Next song. Amen. Wala pong pagbabago sa Diyos. Amen. Kailangan siyang tutungan. Walang pagbabago sa Kanya. Ang nagbabago lang yung Kanyang nilikha. Pero ang manlilikha ay hindi. Amen. Grace greater than our sin. Everyone. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was poured. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, Sa Kanyang habag. Sa Kanyang kabutihan. grace that is greater than all our sin. Sin and fear like the sea.
grace, grace that will pardon and bless within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Everyone. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and bless within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Nakakatuwa po na malaman na mayroong mas malawak sa kasalanan ng tao. Yan ang biyaya ng Diyos. Amen. His grace is sufficient for me. Amen. Many times I tried and tested as I traveled day by day. All I meet with pain and sorrow, and there's trouble in the way. But I have a sweet assurance that my soul the Lord will lead, and in Him there is strength for every need. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. When the tempter brings confusion and I don't know what to do, on my knees I turn to Yes, Jesus, amen. for He'll We turn to always Him. see me through. Then despair is changed to victory. Every doubt just melts away, and in Him there is hope for every day. Oh, His grace is sufficient for me, and His love is abundant and free. And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. Amen. Wow. Lahat ng nakapagsasabi, sufficient ang biyaya ng Diyos. Hindi lang sa kaligtasan, sa lahat ng bagay. Say amen. Amen. Yes. Kaya sa buhay na ito, it's Jesus and me. Ang napakahalagang magkasama. Amen. Awitin natin yan ng mayroong pagtitiwala. I travel alone upon this lonesome way. My burdens were heavy, and that was my day. I look for a friend. I look for a friend. Wow, amen. That
The road may be long to heaven's pearly gate. I know that it's narrow. I know that it's great. But Jesus is there through eternity. We'll travel along, just Jesus and me. All together. Now it is Jesus and me for each tomorrow. For every heartache and every sorrow, I know that I can depend upon my newfound friend, and so to the end, it's Jesus and me. Forever I'll sing of His great love to me. Forever I'll tell it on land and on sea. I'll stay by His side, contented I'll be. For all of my life, it's Jesus and me. Now it is Jesus and me for each tomorrow. For every heartache and every sorrow, I know that I can depend upon my newfound friend. It's Jesus. And so till the end, it's Jesus and me. Amen, amen. Naalala niyo po nung unang likayin si Adan at saka si Eva, wala naman silang ibang kasama kundi ang Panginoon. Amen. Kaya ang kasapatan natin ay ang Panginoon, ganun din po sila. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami. Meron po kaming panunumbalik. Meron kaming kalagayan na kami na reconcile sa aming tagapagligtas at manlilikha. Kaya kami po ngayon ay nakapag-aangkin na hindi kami nag-iisa, hindi kami tao lamang, kundi kasama namin ang aming Panginoon. Katunayan siya ay nananahan sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na aming tinanggap. Napakapalad na kalagayan namin, although kung kami titignan ng mga tao, wala kaming pagkakaiba sa kanila. Pero kung ikaw ang titingin at kami na nakakaalam ng iyong salita, nalalaman namin na mayroong espiritong nananahan sa amin. Ang Espiritu ng Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa espiritong sumasasanlibutan. Kaya salamat po ng marami. Ang aming pong buhay ay kakaibang uri ng pamumuhay. Hindi na po ito pamumuhay ng tao, kundi pamumuhay ng pinagaharian ng Diyos dito sa lupa. Salamat sa katagumpayan na ibinigay niyo po sa inyong mga anak. Salamat po sa provision mo. Kami naman po ay umaalala sa aming mga kapatid na mga may karamdaman. Inyo po silang tugunan, aliwin, patatagin ang pagtitiwala. Sa kanilang mga pinagdadaanan, inyo po silang itawid, mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Ikaw na po magbigay ng mas mabilis na kagalingan sa kanilang karamdaman. Ganon din naman po ang mga nagsisipaghanap buhay na nasa malalayong lugar at mga nagmimisyon sa loob at sa labas ng aming bansa. Ikaw na po mag-iingat at magpala sa kanila. Ganon din naman po ang bawat isa sa amin at ang aming mga mahal sa buhay at mga pinagsisikapan. Inaalala namin sa inyo ang aming bayan, bagamat nadidinig namin ang iba't ibang panig ng daigdig, ay merong iba't ibang concern. At kami man ay merong concern dito po sa aming bansa. Pero ito pong lahat ay palatandaan ng palapit na iyong pagbabalik. Kaya nagpapasalamat kami, mayroong ganitong pag-asa na ang buhay dito sa lupa
Hindi namin mapipigil, ito po'y matatapos. Pero anuman po ang mangyari sa lupang ito, meron kaming katiyakan na kami sa iyong piling. Salamat po sa katiyakan ng iyong pangako. Bless you po ang bawat isa. Muli po, pagpalain niyo ang aming mga kral, ang misyonero na siyang tatayo sa aming unahan. Salamat po sa bawat isa na nakarating at maaring ang iba po ay kasama namin online. At ikaw na po magpala sa bawat isa na kung saan-saan po nakikinig ang mga naka-online. I-bless you po ang bawat isa at ang panambahan. Hindi lamang dito, kundi ang panambahan at pagkakatipon sa iba't ibang dako na nagsistawag sa iyo. Ito po aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen? Amen! Amen! Masaya po ba tayo sa Panginoon ngayong gabi? Amen! Kayo ba'y pinagpala ng Diyos? Amen! Oho, tayo po ay higit, alam nyo, may mga bagay sa buhay na hindi natin gustong nangyayari. Pero kahit na meron tayong mga nangyayari sa buhay o nangyayari sa bayan o nangyayari sa daigdig na hindi natin gusto, mas marami pa rin yung pinapahintulot ng Diyos na maganda. Amen? Kasi po kung mas marami ang masama, imagine niyo mas marami ang masama, talagang mapapahamak tayong lahat. Pero dahil mas marami ang mabuti, kahit merong masama, nadadaig ng mabuti ang masama. Dahil yan ay patunay na ang nagahari ay ang Diyos. Hindi ang nagahari ay ang diablo. Amen? Okay, so tayo po ay magbabasa sa Nehemiah chapter 4. Amen? Chapter 4 verses 1 to 23. Okay, tawagin natin ang ating mga kapatid na siyang mangunguna sa ating pagbabasa sa gabing ito. Halip po kayo. Gabi po sa ating lahat, tayo po magbabasa ng Nehemiah chapter 4 verse 1 to 23 at sa uling talata po sabay-sabay po tayo. Ngunit may nangyari nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta. Siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya'y nagsalita sa harap ng kaniyang mga kapatid at ang hukbo ng Samaria at nagsabi, ano ang gawa nito ng manghihinang ng Hudyo? Nagpapakatibay ba sila? Maghahanin ba sila? Wawakasan ba nila ang isang araw? Kanila bang bubuyain ang mga bato mula sa mga bundumi, hanggang nasusunog sa mga yaon? Si Tobias nga na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, bagaman sila'y nangagtatayo, kung ang isang zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Dinggin mo, o aming Diyos, sapagkat kami ay at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo at ibigay mo sila sa pagkasam sa isang lupain at pagtabi. At huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Sa gayoy aming itanayo ang kuta at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa taas ni Yaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Ngunit nangyari nang mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at ng mga Amonita at ng mga Asdodita na ipinatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang takpan. Sila nga'y nangag-init na mainam. At nagsipagbanta silang lahat na magkasama upang magsiparoon at magsilang sa Jerusalem at upang magkaguloon. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. At ang Uda ay nagsabi na wala lang lakas ng mga pasan at may maraming dumi na anupat hindi kami magkapagayon ng kuta. At sinabi ng aming mga kalaban, sila'y hindi mga kakaalam o mga kikita man hanggang sa kami ay magsidating sa gitna nila at patayin sila at ipatigil ang gawain. At nangyari na nang sisidating sa mga Hudyo, nagsisitahan sa sipan nila. Sinabi nila sa aming kasumpo, mula sa lahat ng dako, kayo'y marapat magsibalik sa amin. Kaya't inilagay ko sa mga pinakamababang dako ng pagitan ng likuran ng kuta, sa mga luwal na dako. Sa makatuwid bagay aking inilagay ang bayan ayon sa kanilang mga angkan, pati ng kanilang mga tabak, ng kanilang mga sibat, at ng kanilang mga busog. At kayo'y tumingin at tumayo at nagsabi sa mahal na tao,
at sa mga pinuno at sinasabi sa bayan, huwag kayong mga takot sa kanila. Inyong alahanin ang Panginoon na dakila at kinakalibutan. At sa iyong mga kapatid, ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang iyong mga asawa at ang iyong mga bahay. At nangyari nang mabalita ng aming mga kaaway na naalaman namin at inuwi sa wala ng Diyos ang kanilang payo, na kami na nagsibalik na lahat sa kuta, bawat isa'y sa kanyang gawa. At nangyari mula ng panahong yaon, ang naglahati ng aking mga lingkod at sigawa sa gawain, at kalahati sa kaniya ang nagsihawak ng mga sibat, mga kalasag, at mga busog, at mga at ang mga pinuno ay nangasa sa likuran ng buong ng Huda. Silang nangagtatayo ng kuta at silang nangagpapasan ng mga pasan ay nagsipagsakbat. Bawat isa'y may isa ng kanyang mga kamay na ay ginagawa sa gawain, at may isa na inihawak ng kanyang sakbat. At ang mga manggagawa, bawat isa may kanilang tabak na kanilang tagaliran, at gayoy gumawa. At ang nasisiping ko. At sinabi ko sa mga mahal na tao at sa mga pinuno at sa nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon, at tayo'y nangagkakaiwalay sa kuta, isa'y malayo sa isa. Sa anumang dako na iyong marinig ang tunog ng at kasipan kayo sa amin, ipakikipaglaban tayo ng ating Diyos. Ganito nagsigawa kami sa magawain, at kalahati sa kanila ay nagsisihawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa mga bituin ay magsilitaw. Sinabi ko rin ng panahon yaong sa bayan, magsiyat ang bawat isa sa Jerusalem, na kasama ang kaniyang lingkod upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at magagawan sa araw. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa gayoy maging ako, ni ang aking kapatid man, ni ang aking mga lingkod man, ni ang mga lalaki mang bantay na nagsisisunod sa akin, ay walang naghubad sa amin ng aming mga suot, na bawat isa'y yumaon na may kanyang sandata sa tubig. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo lahat. Mic check. Who doesn't wish for sunny days?
the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, they lead a path for others, leading them to the Redeemer of the rain. He brings beauty out of brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. Oh, we've known His mercy long enough to say He's the Redeemer of the rain. Amen. Ibig sabihin, hindi ng Diyos sinasayang yung mga bagyo sa buhay natin. Pinapalitan niya ng layunin. Actually, walang mangyayari sa buhay natin na hindi niya pinahintulutan. Kaya malaking ano po mga kapatid, malaking piece of information yung sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 15 ng Hebrews chapter 4. Tingnan nyo nga yan, Hebrews 4:15. Nakalagay dito, tingnan nyo ha. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Sabihin, lahat ng kahinaan natin, alam niya. But was in all points tempted like as we are, yet without sin. Pag sinabing in all points, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Not necessarily lahat ng naranasan natin, naranasan niya. But sa lahat ng aspeto, in all points, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, sinubok tayo. At sa lahat, patience, sinubok tayo sa suffering, betrayal, hunger, ano pa? Yung mga naranasan ni Apostle Paul, persecution, lahat ng yon. So naranasan niya. Pero sabi dito, but was in all points tempted like as we are. So lahat ng dumating sa kanyang mga pagsubok na yan, kahirapan, kabigatan, lahat ng yan may purpose para pagtagumpayan ng ating Panginoon. Sabihin, pinakita dito, mga minamahal, na kahit na ano pala ang dumating sa ating buhay, dapat tama ang ating pagharap. Yun lang naman ang pinapahintulot ng Diyos. Papahintulot niyan dumating sa buhay nyo, tsaka sa buhay ko, let's say namatayan tayo, nasunugan tayo, paano natin haharapin? Yung bang hindi tayo magkakasala? Yun ang model ni Kristo na iniwan eh. In all points, yet without sin. Kaya yun ang susundan natin na sa anumang kalagayan, anumang sitwasyon, ang ipahintulot ng Diyos na dumating sa atin, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, sa ating pananalapi, sa ating love life, sa ating pangarap, sa ating mga pinagsikapan. Ano man ang dumating, ano man ang mangyari, huwag tayong magkasala. Kundi maging kagaya tayo ng Panginoon. Binigyan lugod niya ang kanyang ama, John 8:12, at naging kalugod-lugod siya sa kanyang ama. To please Him and to be pleasing to Him in any situation. Kaya nun lagi nating iisipin how to please Him and how to be pleasing to Him. Amen? So, He is a Redeemer. At talagang tayo tutubusin niya. I-restore niya. I-restore niya. I-reverse niya. At ihahatid niya sa atin. Yung sabi nga everything will work together for good to them that love God. He is the Redeemer of the rain. Yun po ibig sabihin.
Amen. So salamat sister, salamat sa gabing ito. Well, ngayon pong gabi, ang atin pong mangangaral ay hindi po bago sa atin. Siya po ay anak ng pastor, pero kasama niya dito yung kanyang pamilya. Isa lang ba anak ninyo? Isa lang. Sama na. Patayin natin. Kilala natin yung kanyang may bahay. Sister, pakitayo. Si Mrs. Fegmani. Pakitayo nga po, sister. Sister, ito. Ayan, amen. Yes. Ayun ang kanyang anak. Salamat sa Panginoon. At ito ang kanyang biyanan. Pakitayo po, ma'am. Ayan, ang kanyang biyanan. Yes, salamat po. Amen. So, salamat at kayo ay nakasama. Maganda yung nakakasama ng missionary sapagkat itong missionary natin ito ay katuwang ng kanyang tatay sa gawain. Nagpipris na rin, pero hindi pa nagpastor. Nagpastor ka na rin. Nagmisyon ka na sa iba. Nagpastor na pala siya. Amen. Alam ko lang katuwang ka ng tatay mo. Yung pala, nagpastor na. Ngayon, ready na siya para naman pumunta sa ibang bansa, mas malayo-layo. Tinawag ng Panginoon sa Greece. Greece. Wala pong Pilipino missionary doon. Kaya sa kalooban ng Diyos, first time. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo po, hindi natatakot kahit nag-iisang Pilipino kasi kasama ang Panginoon. Wow, salamat sa Panginoon. Yung tinayuan ni Apostle Paul, tatayuan niya rin doon sa Athens. Amen. Tignan mo yan, mangangaral ka din doon. Salamat sa Panginoon. Okay, tumayo po tayong lahat at atin pong welcomein ang ating mangangaral sa gabing ito. Pastor David Fegmani. Pastor, kaibigan natin ang tatay niyan. So, salamat, Pastor. Very supportive sa ating gawain. Magandang gabi po sa inyo po lahat. At biyaya po ng Diyos at isang pribilehiyo po na makatayo sa inyo pong harapan at makapangaral po ng salita po ng Panginoon. Maaari po muna kayong magsiupo at bihira lang naman pong makatayo po rito. Unang beses ko nakatayo po rito. Ako po'y kumanta last year, Pastor, sa Fires. Kaya bago po ako mag-preach, hindi naman tayo magtatagal, ay ako po'y aawit muna. Kung pwede okay lang ho ba yun? At tunay na ang Diyos ay puno po ng grace, sabi kanina sa atin pong inawit, and He is full of love. Awitin ko po ang awitin pinamagatang Amazing Grace, Amazing Love. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? I'll sing throughout eternity. Amazing grace, amazing love. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity and grace unknown, and love beyond degree. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? I'll sing throughout eternity. Amazing grace, amazing love. Amazing grace shall ever be my song of praise, my highest call. Love so amazing and so divine.
Amazing grace, amazing love, amazing grace, amazing love, amazing love. Amen. Papuri po sa Panginoon. If you're able to stand up and let us open our Bible in the book of Matthew chapter 9, verses 37 to verse number 38. And after this, we'll be watching a short video clip and with regards to Greece. Ano po? So, maging blessing po sa atin. Matthew chapter number 9, I know that we have read this and heard this many, many times, but I pray that it will be a blessing to each and every one of us ngayon pong gabi pong ito. Matthew chapter 9, verse 35 to verse number 38. And let us read all together. Ready now and read. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Don't you know that this line, this text or this passage, yung binanggit ni Jesus Christ, the harvest truly is plenteous, the laborers are few, binanggit niya ito 2,000 years ago, Pastor. 2,000 years ago. Sabi ni Jesus Christ, malaki, malawak, maraming anihin, kakaunti ang mga ani. Isn't that true still today? Napakarami po ng anihin, kakaunti ang mga ani. We thank the Lord for Bible school students, those who surrender for full-time ministry, but still, there are more places, there are more cities, there are more countries that needs to be spread with the gospel. Kaya pamagat po ng atin pong pag-usapan ngayon pong gabi, the mission is still the same. The mission is still the same. Let us pray and then we'll watch a video. Father God in heaven, we thank you for this evening, and may you bless your word. Use me as your instrument to your people once again. This we pray in Jesus' name. Amen. You may be seated and let us watch this video.
Amen. Salamat po. So the mission is still the same. Jesus Christ said, the harvest truly is plenteous, the laborers are few. That is true, is still true today. Mga kapatid, napakalawak pa, napakarami pa. And you know what? In the coming years, in the coming decades even, kung hindi pa babalik ang Panginoon, mga kapatid, that statement, the harvest truly is plenteous, the laborers are few, will still be the same. Wag na nating asahan ang pagdami. Salamat, ang iglesyang ito are handling or is handling fires of evangelism, merong mga pangangaral, evangelistic crusades. But in reality, that is just a fraction. Di ba? Kakaunti lamang. And that is true. Time and time again. Generations after generations. That statement, the harvest truly is plenteous, the laborers are few. Kaya kakaunti na nga, hindi ka pa kabahagi, sayang naman. Kaya ngayon pong gabi, the mission is still the same. Kinuha natin yan, a famous line of a song, di ba? About the mission. So, ilang bagay lamang po ang atin pong pag-usapan and we'll talk about or share about our testimony along the way. When we talk about missions, mga kapatid, wala nang iba tayong ibang pag-uusapan. Number one, it talks about the message. And when we talk about the message is clear. Ang mensahe, mga kapatid, it is always clear. Ang misyon, wala pong ibang mensahe na ipinapangaral. Walang ibang binabanggit. Walang ibang ibinabahagi. That's why when we understand mission, its message is always clear. When we talk about the message that is clear, under that, it talks about a gospel message or even the gospel message. It is a gospel message. Kaya wala tayong ibang ipapangaral, mga kapatid, to this world and even to Greece. It is the gospel message. And what is the gospel? That Jesus Christ, though He was God, pumunta Siya dito sa lupa, namatay Siya sa krus para sa ating mga kasalanan. And salamat sa Panginoon dahil meron nagmahal po sa atin. Hindi man tayo kaibig-ibig, hindi man tayo kamahal-mahal, but sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi tayo naging mabuti, hindi tayo naging mabait para tayo mahalin ng Panginoon, kundi sa kabila ng ating kasalanan, tayo minahal ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa Kanyang biyaya, na sa kabilang Siya'y Diyos, Siya'y nagkatawang tao, namatay sa krus para sa ating kasalanan, Siya'y inilibing upang patunayan na Siya'y tunay na namatay, pero Siya'y muling nabuhay, upang patunayan na ang kaligtasan ay katanggap-tanggap. At sa pamamagitan lamang ni Jesus, ang tao'y maliligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. When we talk about the message, it is a gospel message. Ito'y mensahe ng Ebanghelyo. Saan man tayo makarating? Makarating man tayo sa Catanduanes. Makarating man tayo sa Muntinlupa. Makarating man tayo sa Jensan, Pastor. At maging sa iba't ibang bansa sa mundong ito, ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi nagbabago. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay patungkol kay Jesus at kay Jesus lamang. That's why when we share the gospel, we need to share it fully. We need to share it clearly, so that people may understand. Because we must remember that people have a different idea of who Christ is. Bawat relihiyon, pinag-aaralan niya sa cults, they may have an understanding about Christ, but it is not what the Bible speaks about Christ. That's why we need to clearly explain to them who Christ is and what He has done for you and for me. Kaya salamat sa Panginoon because the message is clear. When we talk about the message that is clear, it is a gospel message. But we need to understand that it is not just a gospel message, it is a global message. It is a global message. Salamat, merong mga missionaries mula Amerika na nakarating dito sa Pilipinas that have given their life, surrendered their life, and spread the gospel all throughout the Philippine archipelago. Salamat sa Panginoon. Salamat, merong iba't ibang mga lahing pumunta rito. But now it is our time to understand that the command of the Lord is not just to the Filipinos, to the Philippines, but even to the uttermost parts of the world.
We must understand, brethren, that it has a global reach. The gospel has a global reach. From Jerusalem to Judea to Samaria to the uttermost parts of the earth. That's what the Bible says. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. It has a global reach. It is a global message. To share you our testimony, or even my testimony, first of all, biyaya pala, pastor, na ako'y lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Maraming mga lumaki sa Sunday school ang nagtatanong at nag-iisip, sana hindi na lang ako lumaki sa isang Kristiyanong pamilya para naranasan ko rin yung naranasan ng iba. Pero alam niyo po, biyaya pala na ako'y ipinanganak at lumaki sa isang Kristiyanong pamilya because I was exposed with the gospel at an early age. And salamat sa Panginoon dahil siya po'y kumilo sa aking buhay. Sa kanyang biyaya ako'y naligtas. Though there are times na ako'y lumayo ng hina ng lamig, pero sa biyaya ng Panginoon ako'y kanyang ibinalik. I do remember when I was preparing for college, sabi ng tatay ko, sabi niya sa akin, anak, papasok ka na ng college. You only have 2 choices to make. Dalawa lang. It's either you obey or you obey. So, ibig sabihin, I had no other choice. Diba? Sabi niya, wala tayong musikero or musician sa church. Kasi anak ng pastor eh. Sabi ko sa mga anak ng pastor, alam nyo, yung pagiging musician or sa mga ministries, hindi yan gift sa anak ng pastor. Requirement. Oo, requirement sa anak ng pastor. Dahil pag anak ka ng pastor, dapat at least maalam ka sa iba't ibang mga ministries. So sabi niya sa akin, you need to obey, you need to do this, you need to enroll. So though I was rebellious during the time, but God in His grace and in His love ay kumilos po sa aking buhay. After 2 years of that, I enrolled in Bible College. After 4 years, we started the ministry in Calaca, Batangas. And after 3 years, na-organize po ito. And last August 24th, we celebrated our 4th church anniversary. And last year, naka-visit po yung ilang mga members po rito doon sa amin pong iglesia roon. So biyaya po yun ng Panginoon. Now talking about its global reach, mga kapatid, tunay na ang mensahe po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil tayo naging Pilipino. As Filipinos, we have a great opportunity to give the gospel to the world. Hindi ka ba nagpapasalamat na ikay Pilipino? Maraming mga tao ngayon, lalo tigit sa mga sitwasyon ng atin pong bansa at napapanood natin sa social media, parang gusto na lang nating lumipat, gusto na lang nating umalis. Pero hindi ka ba nagpapasalamat na ikay Pilipino? Alam niyo, as Filipinos, we have the greatest opportunity, or even yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they have the greatest opportunity to be saved. Isipin mo kung ang isang tao ay naipanganak sa isang Muslim na lugar, Muslim na bansa. Napakahirap abutin. Yung mga missionaries, ang hirap pumasok. Ang hirap makapenetrate. Pero dito sa Pilipinas, kahit saan ka na sumigaw. Tama? Sa labas ng bahay, sa palengke, sa parke, kahit sa labas ng simbahan. Pwede kang sumigaw, pwede kang mangaral. You can do street preachings, door knockings, every kind of soul-winning techniques, you can do it. But there are places in this world that it is banned. You can get arrested by doing such and such. But we thank the Lord, tayo Pilipino. Amen? Salamat. Alam niyo, ang mga Pilipino, very versatile, very flexible. May Pilipino sa pinakamalamig na mga lugar. Maging sa pinakamainit na lugar, may Pilipino. Tama? Filipinos are linguists. Bigyan mo ang Pilipino ng 6 na buwan doon sa isang bansa, matututo yan pagdating sa lengguwahe. But there are nationalities that they are, di ba, mahirap para sa kanila ang matuto ng mga lengguwahe niya. So, maaaring pagkakagawa yun ng Panginoon sa mga Pilipino. That's why, thank God, you are a Filipino. Salamat sa Panginoon dahil ikay naging Pilipino. Di ba? Kahit ang ilong mo, ay wag na natin pag-usapan yung ilong. Amen? The message is clear. When we talk about the message, it is a gospel message, it is a global message. Now, number 2, the second thing that I would like to share, not only the message is clear, but the mandate is compelling. The mandate is compelling. As we see, mga kapatid, sabi ng Bible,
When Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad. Napakinggan ko last Fires of Evangelism. We need to see what Jesus saw. Diba? Nabanggit on one of the preachings. We need to feel what Jesus felt. Kailangan maramdaman po natin yon. The mandate is compelling. When we talk about the mandate, mga kapatid, we must have compassion. We must have compassion on people. Mahirap mong abutin ang taong wala kang pakiramdam. There's a song that says, how can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Sinasabi mo lang pero wala sa puso. Mga kapatid, we must have compassion. When Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion. 2 years ago, or 3 years ago, I had the opportunity of visiting Vietnam. That was my first time of going out of the country. And nung nasa Vietnam po, for those na naka-visit din po, sabi nung pastor na kasama po namin, sabi niya, Pastor, dito sa Saigon, Ho Chi Minh City, merong mga Baptist churches tayo dyan. Then we traveled 8 hours north to Dalat City. Sabi niya, dito sa Dalat may Baptist church din dyan. But in between, walang mga Baptist churches dyan. And Vietnam is around 100 million in population. So sabi ko, ganun kalayo. Mula po dito siguro hanggang Ilocos Sur. Mga ganun. Gaano karaming tao yan? How many people have never heard about Jesus Christ? There are about 8 billion in population today. And there are at least 40% that have never heard about Jesus Christ. Sila ipapanganak, sila ilalaki, mag-aaral, magkakatrabaho, mag-aasawa, magpapamilya hanggang sa sila'y mamatay. They have never heard about the name Jesus. How about that? Eh dito sa Pilipinas, we have the luxury of hearing the gospel in the radio, on television, on social media, on every corner of the street. Meron. Yung simbahan nga, tabi-tabi na eh. Di ba? But there are places in the world that there is scarcity of churches, of Bible-believing Baptist churches. Wala. So, pumunta din po kami sa Cambodia. Sa Cambodia naman, yung first wave ng Filipino missionaries doon pumunta. So ngayon, after 30 years, medyo yung mga missionaries medyo tumatanda na. So ang nakuha ko naman doon, how about the next generation? Paano yung susunod na henerasyon? So pag uwi ko po, I talk to my wife and our church is isang taon pa lang na-organize. So, kinausap ko yung aking asawa, sabi ko sa kanya, ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Marami pa mga taong hindi nakakapakinig patungkol kay Jesus, kakaunti na o paano na lang yung susunod na henerasyon. So yun po yung daladala ko. Then we started praying. Lord, kung meron kang naisin pa para sa amin, make it clear. Gawin mong malinaw. Ayaw namin na kami magkamali. At kung tutuusin, may ministry na naman, okay na po kami dito. We thank the Lord, we'll be able to minister to a number of people and salamat sa Panginoon. They love us in the ministry. We love them. We support, we continue, we do the ministry. Pero Lord, kung meron kang iba pang plano sa aming buhay, we are willing. Hindi naman po lahat na nakakarating sa ibang bansa, merong ganong kaisipan. At hindi sa lahat ng mga pumupunta sa ibang bansa, nagiging missionary to the foreign fields. Pero for us, for me even, it is something different. So we prayed, and then after a year, sabi namin, Lord, sige, we are willing to go. But Lord, where? Saan naman, Panginoon? Kasi mahirap ka naman pumunta sa isang lugar na hindi mo sigurado at hindi mo alam kung ito'y kalooban ng Panginoon. So, we started praying, and kami mga kapatid ay nanalangin, and then binigay ng Panginoon yung grace. Sabi ng Bible, mga kapatid, sabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. So mga kapatid, the mandate is compelling. We must have compassion, we must have courage. And lastly, or thirdly, the mission is critical. Critical mga kapatid, the mission. Because the mission is critical, we must continuously grow. Dapat patuloy tayong lumago, patuloy tayo na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon, and we must continuously give. Magbigay tayo sa gawain ng Panginoon.
Some people, ang kanilang kaya lamang ibigay ang kanilang buhay. Pero mga kapatid, higit ibigay natin ang ating lahat sa Panginoon. Hindi man tayo mayaman, pero mga kapatid, let us give our all for God. Hindi lang yung buhay mo. Panginoon, ito lang. There must be something more for you. Amen? So, the mission is critical. Critical, mga kapatid, ang mission. Kaya kung walang magbibigay ng kanilang buhay, walang magbibigay ng kanilang lahat, hindi makapagpapatuloy ang gawain. The message is clear. The mandate is compelling. The mission is critical. And when we talk about the mission that is still the same, the motivation is comforting. That's the last thing that we can see this evening. The motivation is comforting. Mga kapatid, bakit pa namin ito gagawin? Bakit pa tayo magpapatuloy sa ministry? There are people na para bang iisipin mo, bakit mo ibibigay yung buhay mo? Bakit ka gagawa sa gawain ng Panginoon? Bakit? Bakit? Anong dahilan? Mga kapatid, there is a great motivation in fulfilling the work of the Lord. Hindi sayang. Hindi sayang ang gawain ng Panginoon. There is the hope of heaven. There is the hope of heaven. Hindi man natin makamit lahat ng bagay sa lupang ito. Hindi man natin matamo ang lahat ng biyaya ng Panginoon. But there is the hope of heaven. Amen? Ang langit ang higit po nating ninanasa sa buhay na ito. Ang langit. And there is the help of God. Let us always consider that God is our helper. God is there. God is the unseen man na nakakakita sa atin sa lahat ng atin pong pinagdaraanan. You may be alone in the ministry, binigay mo yung buhay mo, there are a lot of uncertainties in your life. Nawa, makita natin mga kapatid na ang Diyos laging tumutulong. As we plan this mission, maraming bagay mga kapatid that we don't know. Wala po kaming kakilala doon. Wala kaming kamag-anak doon. Actually, hindi ko nga din iniisip bakit Greece eh. Sabi ng Bible, to the Jew first, also to the Greeks. Yun lang. Sabi ko, Lord, sige, kung ito yung iyong kalooban, then we will go. Sabi ni Pastor kanina, walang Filipino missionaries po doon. I've heard just 2 weeks ago, meron po sa isang island ng Greece. Nag-uumpisa pa lang din sila. They are just parang Bible study pa lang. About 2-3 weeks pa lang. Nag-uumpisa pa lang. One island. But in Athens, there are no Filipino pastors. Meron po a couple of years ago, pero umuwi na 3 years ago. So right now, wala. And consider Greece is 10 million in population. There are only 4 Baptist churches. 4 Baptist churches. And what is 4 to 10 million? 2.5 million ang kada isa. So please do pray for us. And right now, meron po kaming wino-work out na Bible study sa isa pong island sa Crete. And sila po ay very open and praying that this coming May we'll be able to visit them. And who knows, we'll be able to start a mission there. So mga kapatid, let me encourage you tonight, the mission is still the same. It will never be, hindi walang kabuluhan kung tayo magpapagamit, susunod sa gawain ng Panginoon. The mission is still the same. The message is clear. It is a gospel message. It is a global message. The mandate is compelling. We must have compassion and courage. The mission is critical. Continuously grow. Continuously give. And the motivation is comforting. There is the hope of heaven and the help of God. I hope and pray that all of us will consider the mission is still the same. Hindi na po ito magbabago. Pero nawa patuloy tayo maging kaisa, kasama, katuwang sa gawain po ng Panginoon. Let us pray. Father in heaven, we thank you for tonight, and I hope and pray that you will continue to work in the lives of your people. Panginoon, hindi namin alam ang maraming mga bagay sa amin pong buhay. Hindi namin alam, Panginoon Diyos, ang tunay na kalagayan po namin. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami, Panginoon Diyos, ay nagkakamali at hindi namin binibigyang halaga ang iyong gawain. Lord, I pray that you will continuously challenge us, enable us, O Lord God, to see your plan and your will in our lives. Lord, help us.
And may we see kung saan mo man kami dadalhin, to the church workers, Bible school students, o kung sino man, Panginoon Diyos. Hindi namin alam kung ano yung iyo pong plano, but may we be able to be open and see your will, see your plan in our lives. Thank you, Lord. And I hope na kayo po ang patuloy na kumilos maging sa aming pong buhay and to this church, Pastor Conway and his family. We love you and we praise you. We ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Sorry po. I thought 7 minutes lang yung binigay po sa akin. Sorry, Pastor, nagkamali po ako. Pasensya na po. Kaya medyo minadali ko, hindi ko naunawaan. Pasensya na po. Can I explain a little bit more? Sorry po, hindi ko lang po naunawaan. At alam niyo po, talagang medyo kinabahan, ano po. Because this is just our third month na umiikot. At paminsan, alam niyo bilang pastor pala, ang laki pala ng difference, pastor, noon. Bilang pastor na ikay ngayon magmi-mission, there is a lot of uncertainties or there are a lot of yung bang yung naninibago ka sa maraming mga bagay. Sorry po at kala ko 7 minutes lang, sabi niyo pastor 7. Kala ko hanggang ano lang. Sorry po. At I hope that you will forgive us. So, nakuha niyo na naman yung outline. So let me just share yung patuloy na testimony. The message is clear, yun na po yun. The mandate is compelling, the mission is critical, and let's continue there. Pasensya na po talagang kinabahan lang. Now, when we talk about the mission is critical, during that time mga kapatid, naunawaan ko po ito, na critical pala ang gawaing mission. During the time na yung nanay ko, nabalitaan po ito ni Pastor, ay namatay, yung lola ko namatay in a span of 18 days. Masakit pala na ikay mamatayan na mahal sa buhay. Meron po ba dito dumanas kayo na nasa ICU yung inyong mahal sa buhay? Alam niyo, napakabigat pala noon. I was in Vietnam during that time and kinakailangan ko umuwi kasi kala ko yung nanay ko pinasok lang sa ospital. Yung pala ICU agad. Masakit pala yon. Bilang kami lang po sa family, in Lemery, 5 lang po kami. Yung tatay ko, yung nanay ko, yung lola ko, kami pong 2 magkapatid. Tapos namatay si lola at saka yung nanay niya. So 3 na lang kami. Ako nag-asawa pa. Yung kapatid ko nag-aaral pa sa Bible College. Si pastor na lang po mag-isa. Wala po kaming kamag-anak sa Lemery. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakita ko, pagdating pala sa critical na mga bagay, sa critical na mga sitwasyon, doon pala masusubok ang iyong pananampalataya, ang iyong tunay na maturity sa gawain ng Panginoon. That was July 7th. Namatay po si Lola. Balik ako galing Vietnam. Noong nasa hospital po ako, we just prayed. That was a Sunday morning, July 7th. Sabi nung lola ko, kami po yung nag-devotion. Nandun po yung aking pong biyanan. Siya po yung nagbantay. After we have our devotion, uwi ako sa church. Nag-Sunday service, nag-preach po ako. In the afternoon, namatay si Lola. Sabi ko kay pastor, nung umuwi ako sa church po namin sa Lemery, umiiyak siya nung makita ko. Kasi nga, namatay yung biyanan niya na kanyang pinakamamahal, kaya namana ko po yun, pastor, sa aking biyanan, na minamahal ang biyanan. At salamat sa Panginoon. Pero nasa ospital din po yung aking nanay. Sabi ko sa kanya, dito natin patutunayan at ipapakita yung ating ipinapangaral. Di ba, pag may namatayan, sasabihin mo, magpatuloy kayo sa Panginoon, huwag kayong magulumihanan, kayo'y magpakatatag. Sinasabi lang natin yon. But when that time came, na dumating sa amin, that is the time na dapat nating patunayan yung ating mga ipinapangaral. When we talk about the mission that is critical, mga kapatid, we must continuously grow. At tinuro po yun sa amin ng Panginoon. Sabi ng Bible, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pag pala ikaw'y nasa critical na kondisyon, tuturuan kang lumago. You need to accept realities. You need to accept truth in life. Katotohanan pala yun, na hindi sa lahat ng pagkakataon maayos ang lahat. Hindi sa pagkakataon, ikay magaling. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikay mataas.
Hindi sa lahat ng pagkakataon ikay okay. Even as pastors, even as missionaries, even for me. Medyo tagal-tagal na nga nagpipreach, ilang taon na din, pero nagkakamali pang kagaya nito. Wala sa atin na magsasabing tayo napakagaling. Lahat po tayo'y kinakailangan magpakumbaba, lahat tayo kinakailangan tumanggap na kinakailangan nating lumago pa, matuto pa. Yeah, that's why this is a learning lesson for me. Di ba? Na ganun pala dapat papakinggan mong inam. Di ba? So, let us continuously grow. Kinakailangan tayong patuloy na lumago sa gawain po ng Panginoon. And during that time, I need to accept the reality, the fact na ang kamatayan tunay. Alam naman natin, namamatay talaga, pero ang kamatayan pala totoo. Yung nanay ko, she spent 18 days in the ICU, spent lots of money, dumating sa punto na yung pera dumadaan lang. Hundreds of thousands dumadaan lang pambayad sa ospital. Ganun pala yun. Pero kailangan until the moment that she died. Naka-visit pa doon sina pastor, ilang mga missionaries. During the time na yun po ay Batangas Mahal Ka ng Diyos. Last year. Pero tinuro sa akin ng Panginoon that we need to accept realities. When we talk about the mission that is critical, we need to grow. We need to grow. Jesus Christ, sabi ng Bible, if it be possible, Father, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Yung iyong kalooban ang mangyari, Panginoon. Ama na nasa langit. Sapagkat kinakailangan lahat po natin ng kalaguan. Maaring sabihin mo, napakagaling mo na. Maaring sabihin mo, you're the best. Maaring sabihin mo, matagal na akong Kristiyano. Pero mga kapatid, may ilalago ka pa. Naibigay mo na ang buhay mo. Mga kapatid, yung binabanggit ko po kanina, maraming mga tao, nagbigay na naman ng buhay. Nagsuko ka na ng buhay. Pero alam mo, paminsan, kahit naibigay mo na yung buhay mo, may natitira pa. Sapagkat ang katotohanan, hindi mo pa naibigay lahat. Naunawaan niyo po? Nagbigay ka na ng buhay, pero sa totoo, to the full-time workers o mga Bible school students, nagsuko ka na ng buhay, pero hindi naman lahat talagang totally nasa Panginoon na, di ba? May mga bagay pang hindi mo na ibibigay lahat sa Panginoon. There are sins that is still lingering in your life. There are attitudes na hindi pa talaga okay sa Panginoon. Paminsan kahit nga yung pagbibigay ay hindi pa rin ayos sa Panginoon. Paminsan, ino-omit natin yung para sa Panginoon. Nagkukulang yung para sa Panginoon. Paminsan tinatamad tayo sa gawain kahit na ibigay na natin yung ating buhay sa Panginoon. That's why we need to give our all. Sabi ng awitin, I give my all for the cause of Christ. We need to continuously grow and we need to continuously give. Mga kapatid, when the mission is critical, nung nasa ICU, lahat pala kailangan mong ibigay. To those who experience na nasa bingit na ng kamatayan ng iyong minamahal, wala ka nang iisipin pang iba, kundi ang ibigay lahat. Tama? Kasi mahal mo. Kasi espesyal sa'yo. Lalo tigit kapag anak mo, kapag asawa mo, kapag magulang mo, na mahal mo. Pero pag hindi mo mahal, di ba wala lang? Kapag yung pinsan ng kamag-anak, ng kaklase, ng kaibigan mo, wala yun sa'yo. Hindi mo naman kakilala yun eh. Pero kapag mahal mo, mga kapatid, you are willing to give even your all. Sabi mo sa doktor, Dok, gawin mo lahat. Bibigay ko lahat. Kahit ibenta ang bahay at lupa, kahit ibenta ang mga ari-arian, kahit ibenta lahat ng mga alagang hayop, gagawin mo para lang madugsungan, maipagpatuloy yung kanyang buhay. Mga kapatid, when we talk about the mission that it is critical, we must continuously give. In the mission, mga kapatid, we are not here to beg. We are not here to beg. Paminsan meron wrong connotation, wrong understanding about missionaries, na kaya mga missionaries, manghihingi yan. Alam nyo mga kapatid, let us change that. And salamat sa Panginoon, there are churches like this who understands the mission, who understands the ministry. And salamat dahil sa dami ng mga churches ng Christ, Baptist Church in different parts of the Philippines and even abroad, nakita natin yung gawain ng pagmimisyon. Hindi pala ito pamumulubi. Hindi pala ito panghihingi. Hindi pala ito pagmamakaawa. Kundi ito pala'y pakikiisa.
pakikipagtulungan sa gawain ng Panginoon. We may not be able to go around the world, but we can help those people who are going around the world and taking part in missions. Mga kapatid, the mission is critical. Just like what I've said earlier, mga kapatid, ang Greece po, sa totoo, dyan dumaan si Apostol Pablo. Alala nyo yung mga lugar na sinulatan ni Apostol Pablo, Philippi, that is in Greece. And right now, nandun pa rin po ang Philippi, though medyo wala na po yung dati po niyang gloria, pero Philippi is still there. Thessaloniki right now. Corinth. Those are places na pinuntahan ni Apostle Paul. Athens. Mars Hill, nangaral doon si Apostle Pablo. Right now, it is called Areopagus Hill. Mga kapatid, those are places na pinangaral ang salita ng Panginoon. But sadly, right now, wala na po yung ganung klase ng ministeryo. Kaya mga kapatid, will you see the need of world evangelization? And maybe some students here, some Bible students here, napakinggan mo nga, no? Nawa maging bukas tayo sa gawain. In the Philippines, salamat sa Panginoon. The reason why we are able to see that, mga kapatid, sa totoo lang, ang dami na. Ang dami na po dito sa Pilipinas. Kaya po ako nagkaroon ng understanding about Greece bilang sa panahon natin, I've searched the internet. You can do this mamaya. I've searched the internet. Find Baptist churches in Greece. You will find around 3 or 4 Baptist churches. Sabi ng missionary po na i-flash ko kanina, sabi niya, Pastor, pag samasamahin na natin, sama mo na yung evangelical, born again, siguro mga 8 hanggang 10. Pero Baptist, 3, 4. Meron po ako nakita doon, medyo marami din, St. John the Baptist Parish. Yun ang Baptist doon. Pero yung Baptist, mga kapatid, wala. Greece, Athens even. That's why the mission is critical. Critical ang gawain ng Panginoon. Though the message is clear, we must understand the mission is critical. And the motivation, it is comforting. Just like what I've said, there is the hope of heaven. Mga kapatid, ang pag-asa po natin, walang iba kundi ang langit. We may not be able to attain everything in this life. We may not be able to achieve something great. We may not be able to do magnificent things. Bilang Bible school student, nakikita mo yung mga malaking mga gawain, mga pastor. Ninanais mo rin, nangangarap ka rin. Sana pag ako'y nagpastor, maging ganito rin ako. We may not be able to achieve those kind of achievements. Pero mga kapatid, our hope is none other than heaven. Our hope is none other than in heaven. As the Bible says, what the Lord is looking for are faithful servants of the Lord. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Well done, thou good and faithful servant. That's why there is the hope of heaven. There is comfort in heaven. There is crown in heaven. And there are compensations in heaven. Kung naghahanap ka ng kabayaran, ng halaga, nasa langit yun. Huwag mong hanapin dito. Even Jesus Christ, mga kapatid, if we are going to see Matthew chapter number 10, kapag kayo'y lumabas, huwag kayong magdala ng kung ano-ano mga bagay. Why? Because Jesus Christ is our reward. The harvest truly is plenteous, the laborers are few. That's why the Lord Jesus Christ says, pray ye the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Because there is also the help of God. Nandun ang tulong ng Panginoon. The Lord will be able to help you. Mga nanay, mga tatay, maaaring nawawalan tayo ng pag-asa sa ating mga anak. The Lord is able to help us. That is our greatest motivation. Bilang anak ng pastor, dumating sa pagkakataon na nanghina, lumayo sa Panginoon, pero salamat sa panalangin ng aking mga magulang that has been able to help me get back and be able to be called in the ministry of the Lord. There is the help of God. That is the greatest motivation. That's why it is comforting. Sapagkat hindi tayo nag-iisa. In Matthew chapter number 28, verse number 20, sabi ng Bible, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tama? Mga kapatid, walang iba tayong kasama sa buhay na ito kundi si Jesus. People may leave us. Members may leave us. Pastors may even leave us. Our friends, our families, all people may leave us.
All people may turn their backs against us, but there is one who will never leave us nor ever forsake us, and his name is Jesus. David experienced that. David said, David encouraged himself in the Lord. The Lord will be always there. There is the help of God. There is the help of God. In this life, in this challenge, in this ministry, wala kaming nakikitang kung ano man, kundi ang tulong ng Panginoon. Wala kaming pupuntahan pa doon. Wala kaming kung ano man, kasiguruduhan. But there is the help of God. So, konting challenge lang po mga kapatid, sorry kanina, but konting challenge lang for us. As we see that the mission is still the same, the message is clear, the mandate is compelling, the mission is critical, the motivation is comforting. Mga kapatid, let us stay committed to the gospel. Naligtas ka na, kumilala ka na sa Panginoon, nanampalataya ka na, alam mo nang ikay palangit, stay committed to the gospel. Huwag ka nang lumayo. Nakakalungkot, merong mga graduate sa Bible school, tapos, pagkatapos ano? Wala. Walang nangyayari, walang ginagawa. Ang hirap, nag-quit pa, nag-backslide pa. Mga kapatid, wala na tayo dapat balikan pa, kundi tayo magtuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon. Stay committed to the gospel, stay faithful in sharing the gospel. As other gospel is spreading throughout the world, let us stay faithful and let us stay true to the truth, to the gospel that we have received and wherein we stand. 1 Corinthians chapter 15. Be involved in prayer and partnership in missions. As Jesus Christ says, pray ye therefore the Lord of the harvest. Prayer. Our prayer may be little. Our prayer may not be great. Just like what I read, sabi ng isang author, the power of prayer, ang kapangyarihan ng panalangin, ay hindi sa kanilang nananalangin. But it is the one, or through the one, who hears the prayer. Ang kapangyarihan ng panalangin, mga kapatid, tayo mananalangin, hindi ito sa atin. You sound eloquent, you sound very spiritual, but that is not where the power comes from. The power and the ability comes from the one who is able to hear and answer your prayers. Simple man yung ating panalangin, as Peter said, Lord, save me. Simpleng panalangin, but the Lord is able to help. As the song says, little is much when God is in it. Don't stop preaching, even when you don't see the results. Don't stop preaching. Don't stop preaching. Hindi mo agad nakita sa iyong Bible study, sa iyong outreach, sa iyong mga bata na iyong tinuturuan, hindi mo man agad makita yung resulta, huwag kang titigil. Sa ministry, hindi man agad natin makita, maraming oposisyon, maraming nagagalit, maraming kumakaaway, maraming kumakalaban sa atin. Marami man tayong pagkukulang, don't stop preaching. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. And we reap rewards that will be received here on earth and in heaven. Mga kapatid, ang Diyos naman hindi liko. Ang Diyos hindi Diyos na walang pakialam. Nakikita niya ang iyong katapatan. Even things done in secret. Things done na walang ibang tao ang nakapansin. Walang ibang tao ang pumalakpak. Pero kita yan ng Diyos. Young people, adults, nanay at tatay, what we have done may be small. What we have given may be small. But God sees everything. Kita ng Diyos yung iyong katapatan. Yung iyong ibinigay kahit maliit. Yung iyong pagdalo kahit pagod ka na. Yung iyong ginawa kahit walang ibang nakakita. Yung iyong katapatan. Lahat yan kita ng Panginoon. As the Bible says, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, huwag tayong titigil. As the theme says, God is our sufficiency. You can do it because God is with you. As Paul says, I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. I hope and pray that every one of us will see the mission that is still the same. Huwag tayong tumigil, patuloy lang po tayo. At tayo makiisa, magpatuloy, magbigay, tumulong, magturo, mangaral ng salita ng Panginoon hanggang sa oras tayo kunin ng Panginoon o sa oras ng kanyang pagbabalik. I hope and pray that every one of us will catch the vision and participate in what the Lord is doing. Maraming po salamat. By May po, please do pray for us as we are preparing po na makarating po sa Greece by May next year. Ayan po. Okay, salamat. Amen. Thank you, Pastor. Thank you very much. Purihin ng Panginoon. The mission is
still the same. Walang pagbabago. The method is still the same. He uses ordinary people, just like you and me. Kayo ba'y natutuwa na mayroong missionaryong pupunta sa Greece? Say amen. Okay, yung tuwa na yan, ipakita ninyo nating lahat, umambag tayo. Kaya yan ay piso, kaya yan ay 5 piso, kaya yan ay 10 piso, malayo mararating 100 piso, papunta sa Greece. Ha? Huwag tayo lang mag-amen, huwag lang tayong matuwa sa damdamin. Umambag tayo. Kahit na hindi malaki. Kasi madami naman sila. Kaya lang, ha? Kaya yan ay piso, kaya yan ay 5 piso, kaya yan ay 100 piso, kaya yan ay 1,000 piso. Merong kang katuwaan na talagang ipadala ang missionary. Kasi hindi naman yan pupunta ron na walang pamasahe. Tama ba? Amen? Hindi naman sila lalangoy. Hindi naman sila sasakay sa walis. Wala naman silang kapa. Hindi naman nahahati ang katawan para makarating doon sa Greece. Kinakailangan nila ng financial support at hindi sila nanghihingi. Dahil hindi ang hinihingi nila pera natin. Ang hinihingi nila yung gawa ng Diyos sa ating buhay. Asan yung bunga na tayo ay naligtas? Kaya checkin natin, tignan natin, meron ba tayong mga mission, meron ba kayong mission giving? Hindi ko alam kung sino ang meron, sino ang wala. Pero nawa, lahat tayo, kung nakakapag-load tayo ng cellphone, nakakapag-merienda tayo sa Jollibee, lalo ng una na unsaved tayo, naninigarilyo tayo, nag-iinom tayo, ngayong save na tayo, eto, kalooban ng Diyos itong gagawin natin. Hindi naman ito palakihan, hindi naman ito contest. Mula sa puso mo, pag may baong ka, galing ka sa school, may baong ka, pwede kang hindi muna ako magmimerienda ngayon. Lunes, yung pang meriendo ka ng Lunes, gagawin kong mission offering sa Greece. Parang gano'n, ano? Tapos ilalagay nyo dun sa sobre for Greece mission, Pastor Pegmani. Ganyan, missionary David. Lalagay nyo lang doon, 5 piso. Kung ilan tayo na may tigli 5 piso, makakatuwa. 5 piso kada linggo. Di 20 pesos sa buwan. Ilang 20 yan. Kung hindi lang ganon, 20 isang linggo. 50 isang linggo. Ganon. 50 isang buwan. Basta meron tayong ambag. Umambag tayo. Yun ang maganda nun. Pagka nag-amen tayo, maganda, samahan natin ang ambag. Amen. Umuunti tayo na amen. Tingnan ko nga, yung aambag tayo sa missionary sa Greece, hindi palakihan. Basta kung, Lord, pag binigyan mo ako, hindi naman ako makapagbibigay pag wala kang binigay sa akin. Maaring first week, wala akong tinanggap. Second week, wala akong tinanggap. Third week, meron. Di mula sa tinanggap ko ng third week, kakaltas ako doon. Magbabahagi ako. Ito, para to sa Greece. Dumating dito si missionary David at pupunta siya, kakaunti lang ang Baptist Church sa Greece. Gusto kong maging katuwang doon. Hindi man ako makapunta ron, pero yung aking ambag, makakarating. Papadala natin yan doon. Lahat ng aambag, say amen. Yan. Yan bahala na. Bahala na kayo kung magkano yan. Tayo, lahat tayo. From me and from you. Magkano man yan. Mag-pray lang tayo kasi lahat naman ang gagaling sa Diyos hindi naman ang gagaling sa atin yan Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Salamat sapagkat maaabot ng Pilipino missionary and family ang Greece. Marami po napunta sa iba't ibang bansa para kumita ng pera. Itong missionary na to, hindi para kumita ng pera. Ang kanyang pamilya ay pupunta ron para hanapin ang mga kaluluwang nawawala. Para dalhin si Kristo na siyang liwanag at ilaw ng buhay. Ang pag-asa ng bawat kaluluwa na mga taong nasa dilim na hindi alam alin ang kaliwa at ang kanilang kanan. Kaya Panginoon, salamat po, inilagay mo sa puso ni Missionary David ang
ang burden, ang passion, na magkaroon siya ng lakas ng loob at pananampalataya, na ialay ang kanyang buhay at masabi niyang, "Here, my Lord, send me." Salamat po sa kanyang asawa na taus-puso na nakasuporta at buo ang loob na sila'y hahayo kasama ng kanilang anak. Dalangin po namin, ikaw naman po ang naglagay sa amin ngayon ng burden, kung anuman ang pwede naming maging bahagi. Makikita po sa aming offering na meron pong nakalagay to Missionary David, Mission to Greece. At magiging bahagi kami para ang mga taga roon ay makakilala at patuloy kaming mananalangin para marami pong kaluluwang maligtas. I-bless you po ang mga kaloob na aming titipunin. At ikaw na po magpala sa bawat isa. Alam po namin ikaw ay hindi namin kayang pigilan sa pagpapala o pagsubok na iyong inilalagay sa amin. I-bless you po at paramihin ang mga pagpapalang ito sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Tayo po magtipo ng ating mga kaloob. Amen. At just write sa sa inyong sobre, Missionary David, Mission to Greece. Hindi man ngayon, baka meron gustong magbigay ng love gift sa inyo, extra na wala kayo dito, naka-online. Pastor, ano ang iyong pakilagay nyo nga sa screen, yung GCash. May GCash ka ba? O, GCash. Pastor, ano ang GCash natin? Para ma-flash dito, para sa missionary. Okay, paki-flash nyo nga 0905-074-4791. 0905-074-4791. 074-4791. 074-4791. Amen. Thank you, Pastor. Amen. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Ayan. Kopyahin niyo po. Picturean ninyo. Pwede yung picturean para mabilis. Kung kayo po ay nanonood at may mga manonood po dito sa online, you can send your love gift, missionary support sa GCash. Pwede na ba, Pastor, niya i-direkta? Direkta na, no? Pwede na po yan. Yan po ay, huwag kayong mag-alala po dyan. Buhay yung kanilang ibinigay. Wala po yung pera na yan. Hindi po sila gagamit niyan para gamitin sa masama. Gagamitin po yan sa kanilang pangangailangan para po sila'y makapagpatuloy sa panawagan ng Diyos. Hindi man tayo lahat mayayaman, pero mayaman ang ating Diyos. Bumahagi tayo. Amen. Okay, tayo po tumayong lahat. Awitin natin yan. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Tayo man, patuloy pa rin. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Hanggang humihinga tayo. Wala na tayong maibigay na material, yung ating panalangin. Minsan ganyan, but we can still give our breath to God. To love the Lord our God, the mission. Everyone, There's a call going out across the land, every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers
foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Amen. Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat po sapagkat ikaw ay tumawag ng iyong lingkod. Salamat, meron pong Christ Baptist Church na tinawag mo para manatiling ilaw, maging katuwang sa katotohanan. Kami na mga tumanggap din ng kaligtasan, alam namin yung liwanag ng pag-asa. Alam namin yung liwanag ng mensahe. Alam namin yung katiyakan ng muling pagkabuhay na muli. Alam namin na matibay ang aming pananalig kay Kristo na siyang bato ng aming pananampalataya na hindi kayang gibain, hindi kayang pabulaanan. Ang pagkabuhay na maguli, O Diyos, ay napakatibay na himala ng katotohanan na ang buhay ay hindi lamang dito sa lupa. May buhay na walang hanggan. At dalangin po namin hindi lamang kami. Dalangin namin ang marami pa naming kapamilya, kababayan, kaibigan, kamag-anakan, kapwa-tao dito sa Pilipinas at maging sa loob at labas ng aming bansa sa iba't ibang panig ng daigdig. I-bless mo po, samahan, ihatid ang Feg Money family sa Grace. This coming May, ingatan mo po sila, O Diyos. Madinig po namin ang pag-aani ng mga kaluluwa at makikigalak po kami. Ang aming ambag, ang aming bahagi, hindi man ganoong kalaki, pero palakihin mo po, Panginoon, the best na magagawa namin. At ikaw na po magpala sa amin upang lahat po, mabahagi na namin, lahat ng pupunta ritong misyonary, meron kaming dahilan para umambag sapagkat ikaw ang nagkakaloob din naman sa amin. At hindi kami matakot sapagkat hindi namin kayang ubusin ang iyong pagpapala. At kung kami hahakbang sa pananampalataya, alam po namin na meron kang ipakikita sa amin na hindi namin nakita ng mga matang laman. Pero dahil ng pangako mo, hindi ito magkakamali. Pangunahan niyo po ang aming mga namiminuno sa aming bansa, ang mga nag-aalaga ng aming peace and order, ang aming pong mga sandatahang lakas ng Pilipinas. Tulungan niyo po, maging mga negosyante, mga guro, magsasaka, mangingisda, mga simpleng ina ng tahanan o ama ng tahanan, mga estudyante, mga kabataan, maakay po sa iyong panan. Salamat po sa gabing ito. Ingatan mo po kami sa iyong paggawa-hiwalay. Dalangin namin, Lord, ang church organization nila Pastor Andrew sa Tanawan, Batangas. I-bless niyo po ang aming mga kapatid, ang manggagawa sa kanilang pagtatapat. Tugunan niyo ang kanilang pangangailangan, maging ang iba pang mga gawain. Hiling namin ang lahat ng ito na inaalala mga kapatid namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, Amen. Magandang gabi po sa lahat. Shake hands with our missionary pastor. Will you please? Diyan ka po sa baba para maabot ka, makamayang ka ng ating mga kapatid. Mapasalamatan. And also, shake hands with sister, with the wife, at yung kanyang biyanan. Salamat po sa inyo mga naka-online. Purihin ang Panginoon.